Hindi mo ba alam na abandonmentong lupa ito? Jayaman, nawala ka na ba sa sarili mo dahil sa pag-aaral sa lungsod? 3 taon nang tinatangka ang taniman ng pakwan ang bulok na lupang ito. Nangamamatay ang tanim at nabubulok ang bunga kaya iniiwasan na ito ng buong ngayon. Tapos itatapon mo lang ang buong dower mo sa hukay na ito. Ang 100,000 dower. Sapat na yan para makabili ng maliit na bahay sa bayan. Gagamitin mo para magtanim ng pakwan. Baka kahit puhunan sa punla hindi mo mabawi. Bata ka pa at nagmamarunong, baka sa huli umiyak ka lang pabalik ng lungsod. Nagtatrabaho ako ng pumatay sarili. Ang inipon kong dower ay para sa kinabukasan mo. Hindi para aksayahin mo sa sirang lupang ito. Kapag pumarma ka ng kontrata ngayong araw, hindi na kita kilalang anak. Nay, Tiyo Zhao at mga tiyotya. Hindi ibig sabihin na sadyang ayaw tubuan ng pakwan ang lupang ito. Malalaman ko rin po ang dahilan. Nagtitiwala ako kay Jayaman. 4 na taon siyang nag-aral ng agrikultura. Hindi lang po basta hula-hula ang sinasabi niya. Ako ang kasintahan niya. Kung kulang man ang perang ito, gagamitin ko ang ipon ko para tulungan siya. Titignan ko kung paano kayo magtatapos dalawa. Kapag malaki ang nalugi ninyo sa huli, huwag kayong pumunta sa nayon para umiyak at mangutang po. Kung talagang ipipilit mo ang gusto mo, mula ngayon walang ni isang sentimo mula sa pamilya ang tutulong sa iyo. Yan Liang, mahirap ang daang ito. May oras ka pa para magbago ng isip. Kung saan ka pupunta, doon din ako, kahit gaano kahirap. Samahan kita, mahal. Ano ba talaga ang nangyari sa pataniman ng pakwan na ito? Jayaman, ang iba ay busy sa pagpili ng malalaking binhi. Habang ikaw ay araw-araw na naghuhukay sa lupa. Makakahukay ka ba ng ginto dyan? Sa pagsasaka, kailangang magtanim ng marami para maraming bumunga. Magtanim ng 10-10 puno sa bawat ektarya. Pagdating ng anihan, titimbangin at ibebenta para sa pera. Kipilang kita at walang luge. Ginagawa mo ang mga bagay na walang silbi. Nakikita mo ba? Nakikita mo. Ang ganitong uri ng malaking bunga ay kayang maglabas ng 20 hanggang 30 kilo bawat isa. Hindi ka naghahanda ng punla. Araw-araw ka lang nagkakalikot ng lupa. Maling-mali ang inuuna mo. Mga tiyo at tiyapo. Nakatutok lang kayo sa laki ng pakwan. Pero nakakalimutan niyo ang pinakapundasyon, ang lupa. 5 taon ng tuloy-tuloy na pakwan lang ang itinatanim sa lupang ito. Isang malinaw na problema ng continuous cropping. Naipon sa lupa ang mga bakterya ng Fusarium wilt. Kahit maganda pa ang itanim niyong punla. Sa kalagitnaan at huling bahagi ng paglaki, mamamatay ang mga baging at mabubulok ang pakwan. Anong sinasabi mong paulit-ulit na pagtatanim? Buong buhay akong nagtatanim ng pakwan. Nagsasalita ako batay sa karanasan. Walang ganyang mga kung ano-anong teorya. Sadyang masyadong makaluma ang natutunan mo sa libro. Pinag-aralan talaga ni Jayaman sa paaralan ang pag-aayos ng lupa para sa paulit-ulit na pagtatanim ng pakwan. Hindi lang po siya basta nagsasalita ng walang batayan. Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa lupa, mababatid din ng lahat ang katotohanan. Sige na, sige na. Huwag ka nang magpakalat ng maling argumento dito. Naistorbo mo ang pagpili namin ng punla at pagtatanim. Hindi natin pwedeng habulin ang pangmabilisang ani lang. Inaabuso niyon ang taba ng lupa. Yan Liang. Bukas sisimulan natin ang pag-araro at pagpapatuyo ng lupa. Gagamit tayo ng quicklime para patayin ang bakterya sa lupa. At lalagyan ng bioorganic fertilizer. Para maiayos ang balanse ng mikrobyo. Gagamutin muna natin ang sakit ng lupa. Bago natin pag-usapan ang pagpapatubo ng punla. Nakausap ko na ang tindahan ng mga kagamitang pangkabuhayan. Nakareserba na ang quicklime at fermented sheep manure biofertilizer. Bukas ng umaga, sisimulan na natin ang trabaho. Mas malala ang sakit ng lupa kaysa sa inaasahan ko. Bumababa ang ani ng pakwan sa nayon natin taon-taon. Noong 1 taon, namatay ang mga baging ng pakwan ng pamilya niyo. Bumababa pa ang presyo ng bilihan ng mga buyer. Mag-usap-usap tayong lahat, saan ba talaga ang problema?
Sa tingin ko, dahil lang yan sa hindi pantay na ulan ngayong taon. Dagdag pa ang pagpilit ng mga mamimili na ibaba ang presyo. Walang kinalaman yan sa paraan ng pagtatanim. Sa susunod na taon, magtanim tayo ng mas maraming punla. Dagdagan natin ang paggamit ng pataba. Siguradong tataas ang ani. Ganyan nga ang gawin natin. Kapitan, mga tiyo at tiyapo. Ang pagbaba ng ani ay hindi po dahil sa ulan o sa mga mamimili. Ang pangunahing sanhi po ay ang matagalang paulit-ulit na pagtatanim sa parehong lupa. Naipon na ang mga mikrobyo sa lupa. At ang labis na paggamit ng pataba ay nagpapalala sa pagtigas ng lupa. Ang masyadong siksik na pagtatanim ay mag-agawan lang sa tubig at pataba. Kaya mas mabilis nakakalat ang mga sakit. Ano bang alam ng batang babaeng ito? Ganyan na kami magtanim ng pakwan noon pa. Bakit pagdating sa'yo, parang mali na ang lahat? Kung hindi kami magtatanim ng maraming punla, saan kami kukuha ng malalaking pakwan? Ilang araw ka pa lang na bumabalik sa nayon. Lakas ng loob mong questionin ang ilang dekada naming karanasan sa pagtatanim. Tiyo Zhao, walang laman at hindi matamis ang mga pakwan natin po. Nabubulok agad pagkatapos ng 2 o 3 araw na imbakan. Nabubulok agad sa loob ng 2 o 3 araw. Dahil po yan sa kawalan ng balanse sa lupa. Lalala lang po ang mga sakit sa taong ito. Kung gusto nating maging matatag ang ani, kailangang mag-crop rotation at disinfect ang lupa po. At gumamit ng mga grafted na punla na lumalaban sa sakit. Jayaman, hindi namin maintindihan ang pinag-aralan mo. Pero umaasa ang lahat sa lumang paraan para mabuhay. Hindi kami pwedeng sumugal ng basta-basta. Masyadong malaki ang panganib sa paraan ng pagpapabuti mo. Handang arkilahin ni Jayaman ang sirang lupa para mag-eksperimento. Kung magtatagumpay ito, ibabahagi niya ng libre ang teknolohiya sa buong nayon. Hindi niya hahayaang malugi kayo. Kapag naubos na ang pera mo, tignan natin kung sino pa ang maniniwala sa mga maling katwiran mo. Tara na. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi natin kailangang kumbinsihin ang iba. Hayaan nating ang resulta ang magsalita. Ang pagsusugal ng 100,000 dote para sa isang baog na lupa ay kawalan ng pag-isip. Ngayong araw, kailangan mong sumama sa akin sa opisina ng barangay para isauli ang lupang iyon. Ang 100,000 dote ay para sa kinabukasan mo. Hindi para sayangin mo lang ng walang katuturan. Makinig ka sa nanay mo. Ang sirang lupang iyon, marami nang may karanasang magsasaka ang nabigurian. Bakit kailangan mo pang ipilit ang sarili mo? Tiyapo. Hindi po ito padalos-dalos na desisyon. Kung talagang malugi ang 100,000, paano na ang buhay mo pagkatapos mong mag-asawa? Tita, tiyo po. Hahatiin po namin ni Jayaman ang panganib. Kung malugi man ang pera ng dote, pupunan ko po ito gamit ang lahat ng aking ipon. Hindi ko hahayaang mahirapan si Jayaman. Ang plano para sa pagpapabuti ng lupa at pagpapatubo ng mga grafted na punla ay paulit-ulit naming sinuri. Mataas po ang sansa na magtagumpay ito, kahit na mabuhay ang mga punla. Ang pagpapabuti ng lupa, pagpapatubo at paggawa ay pawang mga gastusin. Hindi aabot ang 100,000 hanggang sa mahinog ang mga pakwan. Kapag naubusan ng pondo sa gitna ng daan, masasayang lang ang lahat. Una po, bubungkalin ng malalim hanggang 30 sentimetro para mapainitan ang lupa sa araw. Gagamit ng apog para patayin ang mga mikrobyo sa lupa. Pangalawa, magdaragdag ng nabulok na dumi ng tupa at Bacillus subtilis biofertilizer para maibalik ang balanse ng mikrobyo sa lupa. Pangatlo, gagamit ng pumpkin rootstock para i-graft ang mga punla ng pakwan. Sa pamamagitan ng grafting cut, lalabanan nito ang fusarium wilt mula sa ugat. Pang-apat, iiwasan ang masyadong siksik na pagtatanim. At magtatanim ng may sapat na agwat para makabuo ng di kalidad na pakwan. Ang buong prosesong ito ay magkakaugnay. Nalulutas sa lahat ng problema ng paulit-ulit na pagtatanim. Napakaraming hakbang ang gagawin. Sa pagpapabuti pa lang ng lupa ay gagastos na ng 20 hanggang 30,000. Talaga bang ipipilit mo pa rin ang gusto mo kahit mahirap? Nay. Kapag naibalik lang ang sustansya ng lupa, mababawi rin natin ang puhunan sa loob ng 1 taon. Magiging matatag ang ani natin ng mga dekalidad na pakwan taon-taon. Hindi ito panandali ang pagsusugal, kundi isang pangmatagalang kabuhayan. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa Agri-Supply para bumili ng mga materyales para sa pagpapabuti ng lupa. At opisyal na tayong magsisimula. Kahit patumutol ang buong pamilya at pagtawanan ako ng buong nayon, kailangan ko pa ring ituloy ang landas na ito hanggang sa huli. Hindi bibigli ng matabang lupa ang taong nagsisikap. Mga kasama, halikayo at tingnan nyo. Ang ibang pamilya, nagtatanim ng mga seedling ng pakwan para kumita.
Pero si Jayaman hindi nagtatanim ng pakwan. Sa halip, naghuhukay siya ng lupa at nagbubudbod ng apog sa bukid. Gusto niya yata talagang sirain ng tuluyan ang lupa. Kapag gumapang na ang mga baging ng pakwan namin at namulaklak, ang lupa niya ay binubungkal pa rin. Baka wala siyang maaning kahit isang pakwan ngayong taon. Inaaksaya lang niya ang oras sa mga walang kwentang prosesong iyan. Puro pag-aaksaya lang ng oras at pera. Kapag naibenta na namin ang unang batch ng mga pakwan sa mataas na presyo, naghuhukay ka pa rin sa lupa para sa makakain. Huwag kang mainggit sa amin pagdating ng araw. Mabilis nang tingnan ang pagtatanim ng mga seedling ngayon po. Pero hindi pa po natatanggal ang mga mikrobyo sa lupang paulit-ulit na tinataniman. Kapag humaba na po ang mga baging, marami sa mga ito ang malalanta at mamamatay. Ang malalim ko pong pagbubungkal, pagbibilad sa araw, at pagdisinfect gamit ang apog ay para ma-detoxify ang lupa. Kapag naging malusog na po ang lupa, doon pa lang po lalaking maayos at matatag ang mga pakwan. Huwag mo nang pansinin ang mga sinasabi ng iba, mahal. Sundin natin ng paisa-isang hakbang ang plano natin sa pagpapabuti ng lupa. Kapag maayos na ang kondisyon ng lupa, pwede na tayong maghanda para sa grafting ng mga seedling. Noong mga nakaraang taon, ang lupang ito ay matigas at nangingitim. Pagkatapos ng malalim na pagbubungkal at pagbibilad sa araw, bumuti ng husto ang kalidad ng lupa. Kapag hinaluan pa natin ito ng biofertilizer, mawawala ang 80% ng banta ng mga sakit mula sa paulit-ulit na pagtatanim. Ang sobrang siksik na pagtatanim ay magdudulot ng agawan sa tubig, pataba, at sikat ng araw. Sa huli, magkakaroon ng malaking problema dahil sa pagkalat ng mga sakit sa isa't isa. Ang tanging iniisip lang ng lahat ay ang dami ng ani ngayon. Walang gustong maglaan ng oras para alagaan ang lupa. Sa dami ng ginagawa mong iyan, hindi ka takatakang maubos ang pera mo. Apog para sa pagpapabuti ng lupa. Biofertilizer. Mga buto ng pumpkin rootstock, mga seedling tray. At plastic film para sa greenhouse. Sa 100,000 dote. Kulang sa 8,000 na lang ang natitira. Wala pa rito ang mga gagamitin sa grafting. Pati ang kagamitan sa patubig at pambayad sa mga manggagawa. Naubos na talaga ang pondo natin. Ang nagawa ko lang kalkulahin noon ay ang gasto sa pagpapabuti ng lupa. Hindi ko na isama ang gasto sa pagpapatayo ng greenhouse para sa mga seedling. Kasalanan ko, hindi ko ito napag-isipang mabuti. Masyado akong nagmadali. Hindi ko sana sabay-sabay na. Binungkal ng malalim at dinalisay ang buong bukid. Ngayon, naiipit na ako sa gitna. Kung susuko ako, masasayang lang ang lahat ng nagastos ko sa simula. Kung magpapatuloy naman ako, wala akong perang pambili ng mga materyales. Ito ang 60,000 ipon ko sa 3 taon kong pagtatrabaho. Gagamitin sana natin ito para sa pamamanhikan at pambili ng bahay. Pero gamitin muna natin ngayon para sa kakulangan sa bukid. Nakausap ko na rin ang may-ari ng agri-supply. Pwede nating utangin muna ang iba. Babayaran na lang natin ng buo kapag naibenta na ang mga pakwan. Hindi pwede, pinaghirapan mo ang perang iyan. Hindi ko pwedeng gamitin ang mga ipon mo para ipagsapalaran sa negosyo ko. Pwede naman nating ipunin ulit ang pera. Pero hindi pwedeng ipagpaliban ang mga pangarap mo. Naniniwala ako sa iyo, Jayaman. Madali lang nating mababawi ang perang ito. Si Anliang lang ang handang sumuporta sa akin nang walang alinlangan. Kapag masagana ang ani ng pakwan ngayong taon, ibabalik ko sa iyo ang pera ng doble. Magkasama nating haharapin ito, walang iwanan. Ubos na ang pondo mo, hindi ba? Kakausapin ko ang may-ari ng agri-supply. Para hindi ka na niya pautangin. Tingnan natin kung paano ka makakatawid. Hindi nyo pa ba alam? Nilalaso ni Jayaman ang lupa sa pamamagitan ng pagkakalat ng apog kung saan-saan. Sinira niya ang lupa sa buong bukid. Kahit anong pananim, hindi natutubo rito balang araw. Totoo ba yan? Ginamit pa niya ang ipon ng lalaki niya para lang pagtakpan ang mga utang niya. Tingnan natin kapag naubos na ang lahat ng pera niya. Baka sa huli ay mabaon lang siya sa utang. Kaya pala ipinipilit niya ang tungkol sa pag-graft ng mga punla. Ang mga totoong magsasaka ng pakwan. Sino ba ang mag-aaksaya ng oras sa ganyang bagay? Tita, Tio Lee, ang quicklime po ay para lang sa pag-disinfect ng lupa. Kailangan po itong sabayan ng organic fertilizer para man-neutralize. Para lang po ito sa pagpapanumbalik ng lupa na may continuous cropping. Kaya wala pong katotohanan ang sinasabi nilang may lasong lupa. Sino po ba ang nagsabi sa inyo niyan? Jayaman, nagkukwentuhan lang naman ang lahat. Huwag mo na lang isipin yon.
Natatakot lang din naman akong gayahin ka ng mga taga-village sa maling paraan. Paalala lang naman ito dahil sa kabutihang loob. Tio Zhao, nagpapaganda po ako ng lupa. May mga dokumento po mula sa opisina ng agrikultura na nagpapatunay sa buong proseso ko. Hindi niyo po alam ang teknolohiya ng grafting para labanan ang continuous cropping. Kaya kung saan-saan kayo nagpapakalat ng chismis. Sinasadya niyo pong iligaw ang buong village. Natatakot ba kayong makapagpatubo ako ng di kalidad na pakwan at maagaw ang mga mamimili niyo? Pinapayuhan lang kita para sa kabutihan mo. Pero pinagbibintangan mo pa akong gumagawa ng masama. Kayo na nga ang humusga rito. Isang batang babae na patuloy lang sa paggawa ng kalokohan. Ano bang masama kung pagsabihan ko siya? Pwede niyo pong tingnan ang mga opisyal na dokumento. Ang paggamit ng quicklime para mapabuti ang lupa ay isang kilalang paraan sa buong bansa para sa continuous cropping. Ang mga sinasabi nila ay gawa-gawa lang na chismis. Ito ay malinaw na paninirang puri lamang. Madaling magkalat ng chismis pero mahirap itong patunayan kaya walang silbi ang makipagtalo. Ang malulusob na punla at magagandang pakwan lang ang makakapagpatahimik sa kanila. Huwag kang mawala ng pag-asa, mahal. Simulan na natin ang pag-graft ng mga punla. Patunayan natin sa kanila kapag lumaki na ang mga ito ng maayos. Huwag ninyong bibigyan si Jayaman ng mga grafting clip at seedling medium ng hulugan. Pagkatapos ng grafting, kailangang takpan ito mula sa araw sa unang 3 araw. Dapat panatilihin ang humidity sa higit 70% at panatilihin ang temperatura sa humigit kumulang 26 na degree para masiguradong mabubuhay ang mga ito. Malalakas ang ugat ng pumpkin rootstock. Kaya nitong labanan ang sakit na dulot ng continuous cropping. Pagkatapos ng grafting, tataas ng 70% ang resistensya ng mga punla ng pakwan laban sa sakit. Hindi ito mapapantayan ng mga lumang paraan ng pagtatanim. Napakaraming arte at kung ano-anong ginagawa. May mga talimpa at mga sunshade net. Kami nga ay direktang nagtatanim na lang ng mga punla. Mas madali na, nakakatipid pa sa pera. Pagsasayang lang ng pera ang mga ganyang pakulo. Bakit kailangang pagdugtungin ang punla ng pakwan sa ugat ng kalabasa? Baka lasang kalabasa lang ang kalabasan ng mga pakwan niyan. Sino naman ang bibili niyan? Ang rootstock po ay para lang sa paghigop ng sustansya ng mga ugat. Hindi po nito mababago ang lasa ng pakwan. Mas tatamis pa nga po ito at may iwasan ang mga sakit. Kapag nabuhay na ang mga punla, makikita niyo rin po ang pagkakaiba. Tingnan lang natin. Kung mabubuhay ba ang mga grafted na punlang yan kapag humaba na ang mga baging. Baka mabulok lang ang mga ugat niyan sa huli. Wala ka nang mapag-iyakan kapag nangyari yon. Huwag mo nang pansinin ang mga chismis sa labas, mahal. Alagaan na lang natin ng mabuti ang mga punla. Iyon ang pinakamagandang sagot sa kanila. Ang maliit na detalye ang nagpapasya sa tagumpay. Bawat hiwa at pagkontrol sa temperatura at humidity ay paghahanda para sa ating pakwan ng pasasalamat. Kakaiba ito. Pareho naman silang nagtatanim ng pakwan. Tio Zhao, ang mga punla nyo ay lantang-lanta at madilaw. Pero ang mga punla sa greenhouse ni Jayaman ay makintab at malulusob. Mukhang napakalakas ng tubo. Normal lang naman na mauna o mahuli ng ilang araw ang paglaki ng mga punla. Kapag humaba na ang mga baging, tiyak na maungusan sila ng mga punla ko. Mukha lang malakas ang mga grafted na punla. Pero madali naman silang malanta sa huling bahagi. Iba talaga ang pakiramdam kapag hinawakan ang mga punlang ito. Makakapal ang mga dahon. Walang kahit anong dilaw na dahon o bulok na gilid. Ang mga punla naman namin ay nagsimula ng mamatay nitong nakaraang 2 araw. Dahil po sa mahigpit na pagkontrol sa liwanag at tubig pagkatapos ng grafting, hindi po naapektuhan ng mga mikrobyo ng continuous cropping ang ugat ng rootstock. Kaya naman po stable ang paglaki ng mga ito. Ang mga dilaw na dahon sa mga punla nyo sa bukid ay dulot ng naipong mikrobyo dahil sa paulit-ulit na pagtatanim sa lupa sa loob ng maraming taon. Jayaman, yung paraan ng pagpapaganda ng lupa at grafting na sinabi mo noon. Kaya ba talaga nitong malunasan ang pagkamatay ng mga punla sa bukid natin? Hindi mo malalaman kung maganda o masama ang ilang maliliit na punla pa lang. Malalaman lang natin kapag namulaklak at namunga na ang mga pakwan. Ang pagpuri na yon ay masyado pang maaga. Nasa harap na natin ang katotohanan. Alam na ng lahat ang totoo. Kahit magmatigas pa siya, wala na itong silbi. 2,000 grafted na punla. Halos 90% ang survival rate. Halos walang nabulok na punla. Talaga bang higit pa ito sa inaasahan? Pagkalipas ng 1 pang linggo, pwede nang ilipat sa malawak na bukid ang mga punla kapag may 3 dahon na.
Ang inayos na lupa kasama ang mga grafted na punla. Makakapagpatubo kaya ng dekalidad na pakwan ngayong taon. Malalim na pag-araro at pagbibilad sa araw. Paggamit ng apog para pumatay ng mikrobyo. Bulok na dumi ng tupa na may kasamang biofertilizer. Tuluyang naibalik ang sustansya at mikrobyo sa lupa. Nalunasan na ng tuluyan ang sakit mula sa paulit-ulit na pagtatanim. Lahat ng grafted na punla sa nursery ay pumasa sa pamantayan. Magsisimula na tayong maglipat tanim ng pangkatan bukas. Nailatag ko na ang lahat ng tubo para sa irigasyon. Hindi na natin kailangang mag-alala sa kakulangan sa tubig. Dati, pinagtatawanan pa natin si Jayaman sa mga ginagawa niya. Pero ngayon, ang lupang ito ay mas mataba pa kaysa sa mga bukid natin na mahigit 10 taon ng tinataniman. Sa lupa pa lang, alam mong pinaghirapan talaga ito. Samahan pa ng mga malulusob na grafted na punla. Baka nga makapag-ani sila ng magagandang pakwan ngayong taon. Nagmamadali ang lahat na magtanim para lang sa dami ng ani. Habang ako naman ay naglaan ng mahigit 1 buwan para ihanda ang lupa at patubuin ang malulusob na punla. Tapos na ang pinakamahirap na unang yugto ng pag-aayos ng lupa at pagpapatubo ng punla. Kahit magkaroon pa ng mga bagong pagsubok sa hinaharap. May lakas ng loob na tayong harapin ang mga ito. Malapit nang mag-ugat ang aking mga pakwan sa lupang ito. Tingnan ninyo. Nagtatanim tayo ng mahigit 800 punla bawat plot ng lupa. Pero siya naman, tinatapon lang sa tabi ng daan ang mga malulusob na punla. 400 na lang ang natira bawat plot. Hindi ba pagsasayang lang ito ng lupa? Gusto ng lahat na magtanim ng marami para mas maraming bunga. Pero kabaligtaran ang ginagawa niya. Kapag nagtimbang na ang mga mamimili para bayaran tayo, tiyak na mas kaunti ang kanyang ani. Huli na para umiyak siya. 20 taon na akong nagtatanim ng pakwan. Kumikita ako sa pamamagitan ng siksikang pagtatanim para marami ang ani. Ikaw na isang bata pa, may lakas ng loob na baliin ang lumang karanasan. Kapag ibinenta na namin ang mga malalaking pakwan namin. At ang bukid mo naman ay halos walang laman. Hindi mo man lang mababawi ang puhunan mo. May limitasyon po ang tubig at pataba sa lupang ito. Kapag masyadong siksikan ang mga punla, magkakapatong-patong po ang mga baging kaya hindi masisikatan ng araw at walang hangin. Maaari pong kumalat ang powdery mildew at anthracnose sa buong bukid. Mag-agawan po sa sustansya ang bawat punla. Kaya sa huli, magiging maliliit at walang laman ang mga pakwan. Mukha lang pong marami ang pananim. Pero mas kaunti naman ang maibebentang pakwan. Pinili ko po ang maliliit at katamtamang laki na dekalidad na pakwan. Inilagay ko po sa 1.8 metro ang pagitan ng bawat hanay. At 70 sentimetro naman ang pagitan ng bawat punla. Sa ganitong paraan, makakakuha po ng sapat na araw at hangin ang bawat baging. Mas matamis at mas maganda po ang kalidad nito kaysa sa mga siksikang pakwan. Puro ka lang teorya. Kung walang sapat na dami ng pananim, kahit gaano pa katamis ang pakwan, hindi pa rin dadami ang kabuwang ani. Timbang lang ang tinitingnan ng mga mamimili kapag nagbabayad. Nakakabusog ba ang tamis? Hindi mo na kailangang makipagtalo sa kanila. Kapag lumabas na ang mga sakit sa panahon ng paghaba ng baging, makikita rin ng lahat ang pagkakaiba. Pinalawak ko na rin ang mga kanal para sa irigasyon. Para masigurong pantay ang dilig sa bawat hanay ng baging. Gusto ng karamihan ay marami at mabilis. Nang hindi nalalamang ang sapat na espasyo ang susi sa dekalidad na pakwan. Ang maliit na pagkakaiba sa pagitan ng mga pananim ay tiyak na magdudulot ng malaking pagkakaiba sa ani. Tama ang sinabi mo. Masyadong siksikan ang mga punla ko. Dilaw na ang mga dahon sa ilalim. At tinubuan pa ng mga puting amag. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Sa amin din. Nagkabuhol-buhol ang mga baging kaya hindi nahahanginan. Nagsisiksikan ang mga dapula. Kahit bombahan ng pestisidyo, hindi tumatagos. Ano ba naman ang halaga ng kaunting dilaw na dahon na ito? Maglagay lang ng mas maraming urea para mapabilis at makakabawi rin yan. Hindi ito dahil sa agwat ng pagtatanim. Dahil lang talaga ito sa walang humpay na ulan. Masyadong masikip ang pagkakatanim. Masyadong masukal ang bukid. Hindi makalabas ang halumigmig. Kaya madaling mamuo ang mga amag at peste. Nagsisiksikan ang mga ugat. Nag-agawan sa tubig at pataba. Kaya kulang ang sustansyang nakukuha. At maagang nalalanta ang mga baging. Kahit magkabunga pa sa huli. Puro manipis ang balat at walang laman ang loob ng mga ito. Hindi talaga yan bibilhin ng mga mamimili. Ayon sa datos ng Agham Pang-Agrikultura. Kapag lumampas sa 800 puno bawat mo, bababa ng 40% ang bilang ng mga dekalidad na pakwan. Parehong batch naman ng mga grafted na seedling.
Pero bakit napakalaki ng pagkakaiba? Masyado nga kaya nating pinagsiksikan ang pagtatanim. Malaking pera ang ginastos niya para ihanda ang lupa rito noong una. Kaya mas mataba talaga ang lupa niya kaysa sa atin. Kaya syempre, maganda ang tubo kahit madalang ang tanim. Kung sa karaniwang lupa natin yan gagawin, tiyak na bababa lang ang ani kapag madalang ang tanim. Maganda man o hindi ang lupa, kailangan ng pakwan ng sapat na sikat ng araw. Ang pagbibigay ng sapat na espasyo para lumaki ang susi sa matatag na ani. Ang nakikita lang po ni Tio Zhao ay ang dami ng tanim sa ngayon. Pero hindi niya po iniisip ang pinsalang dulot ng mga sakit sa katagalan. Mas malaki pa po ang mawawala kaysa sa kikitain. Bahala na kayo. Magbabawas na lang ako ng ilang punla sa taniman ko. Nasa harap na natin ang katotohanan. Pero mahirap talagang baguhin ang nakasanayan. Ang tamis at ganda lang ng bunga ang magiging pinakamalakas na patunay. Huwag kayong gagaya sa madalang na pagtatanim na yan. Nakausap ko na si Boss Wang na mamimili ng pakwan. Malaking bulto ang kailangan nila. Basta't sumunod kayo sa akin, kay Tio Zhao. Tiyak na matutulungan ko kayong maibenta ito sa magandang presyo. Ang pinipili ng iba ay yung malalaking pakwan na tumitimbang ng 10 hanggang 15 kilo. Pero ang pinili mo ay itong maliliit na pampasalubong na pakwan. Kahit gaano pa kataas ang presyo nito bawat kilo. Dahil maliit ang sukat nito, hindi pa rin tataas ang kabuang ani mo bawat mo. Para ka lang naghabol sa barya pero nawalan ng mas malaki. Kapag dinala sa palengke ang mga dambuhalang pakwan, mukha silang kahanga-hanga. Kaya pag-agawan ng mga tindero. Ang maliliit na pakwan naman ay hindi kapansin-pansin. Sino ba ang magkakagustong magbayad ng mahal para doon? Ang pinagbuting lupa rito sa ating ngayon. Bagaman naayos na ang mga sakit mula sa paulit-ulit na pagtatanim, limitado pa rin ang kapal ng lupa rito. Katamtaman lang ang kakayahan nitong humawak ng tubig at pataba. Kung ipipilit nating magtanim ng mga dambuhalang pakwan, magkukulang ang sustansya sa panahon ng paglaki ng bunga. Kaya madali itong mawalan ng laman sa loob. At hindi magiging pantay ang tamis nito. Ang mga katamtaman at maliliit na seedless na pakwan ay mas angkop sa uri ng lupa natin. Kaya mas naiipon ang tamis nito. Manipis ang balat at walang magaspang na hibla. Bibilhin ito ng mga supermarket at fruit shop sa mataas na presyo dahil de kalidad ito. Mas mataas ang kikitain dito kaysa sa mga karaniwang malalaking pakwan. Ano naman ang silbi kung matamis na? Kilo naman ang batayan ng mga mamimili kapag bumibili sila. Kung maliit ang sukat, mababa rin ang kabuang timbang. Kaya sa huli wala ka ring masyadong kikitain. Ang karaniwang malalaking pakwan ay 1 yuan at 20 sentimo bawat kilo. Malinaw na mas malaki ang mga ito. Habang ang aking seedless na premium na pakwan ay may garantisadong presyo na 2 yuan at 50 sentimo bawat kilo. Mas malaki pa rin ang kabuang kita nito bawat mo kaysa sa mga siksikang malalaking pakwan. Nakafocus po ako sa kalidad. Hindi sa bigat ng timbang. Huwag mo nang alalahanin ang desisyon ng iba, mahal. Dapat tayong mag-focus sa mataas na kalidad. Magkaroon ng pagkakaiba. Para makaiwas sa bagsakan ng presyo. Naayos ko na ang sistema ng patubig. Para sa pangangailangan sa tubig at pataba habang lumalaki ang mga pakwan. Sa pagtatanim, hindi pwedeng gayahin lang ang paraan ng iba. Dapat tayong mag-adjust sa kalagayan ng lupa. Kapag naintindihan mo ang kakayahan ng lupa, saka ka palang makakapag-ani ng natatanging pakwan. Ano? Pinahahanap mo ako ng lupa para sumunod kay Jayaman na magtanim ng di kalidad na pakwan. Pero, CJ, sundin natin ang sinabi mo. Hindi natin pwedeng hayaang siya lang ang magtanim ng bagong uri. At magtaas ng presyo. Makinig ka sa akin. Magtatanim din ako. Kasalanan to. Ang ganda ng mga batang pakwan. Tapos bawas lang ng bawas. May 3 o 4 na pakwan sa bawat balad. Kapag naipon yan, malaking pera rin ang mabibenta. Mayaman talaga ang batang to kaya ang lakas ng loob. Sinasayang lang ang ani. Kahit medyo pangit ang hitsura. Kapag nahinog, mabibenta pa rin sa mababang presyo sa mga tindero. Ngayong ginupit mo, wala ka nang kikikitain kahit piso. Sobrang aksaya talaga. Sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakakita ng taong kusa mismong nagbawas ng sarili niyang batang pakwan. May bunga na ayaw pang anihin. Naghihintay lang mabawasan ang ani sa bukid. Kapag kaunti na lang ang pakwan sa huli, huwag kayong maiinggit sa punong-puno naming bukid ng malalaking pakwan. Pangmatagalan ang nutrisyon ng lupa. Limitado lang ang sustansya sa bawat balad. Habang mas maraming pakwan ang iwanan, mas nahahati ang sustansya. Lahat ng pakwan hindi lalaki ng maayos. Mababawasan ang tamis. At marami ang mababago ang hugis. Ang itatira lang natin ay ang bilog at malusog na pakwan pagkalipas ng ika-15 buhol ng pangunahing balad. Lahat ng pangipangit at mahihinang pakwan ay tatanggalin po natin. Para nakapokus ang sustansya.
Tataas ng 2 hanggang 3 antas ang tamis ng bawat pakwan. Pantay-pantay ang hitsura. At lahat ay pwedeng ipasok sa mga mamahaling supermarket. Tingnan niyo ako. 4 hanggang 5 pakwan ang iniwan ko sa bawat balad. Pagdating ng panahon, punong-puno ng pakwan ang bukid. Matalo man ang kabuang dami sa mas kakaunting tanim. Ito ang tamang paraan ng pagtatanim ng pakwan. Ang mga pangi-pangit na pakwan na yan, kahit pahinugin pa, sirang produkto pa rin. Kahit ibaba pa ng mga tindero ang presyo sa kalahati, ayaw pa rin nilang bilhin. Mas mabuting alisin na ng maaga. At ituon ang sustansya sa pagpapalaki ng di-kalidad na pakwan. Mas mataas pa ang kabuang kita. Kapag ayaw mong pakawalan ang pangit na pakwan, hindi mo rin mapapanatili ang di-kalidad na bunga. Sa tamang pagpili at pagbitaw, doon nang gagaling ang tunay na sikreto ng pagtatanim ng pakwan. Kapag masyadong sakim ang tao, hindi rin ibabalik ng lupa ang tamis nito. Jayaman. Ang paraan mo ng pagbawas ng tanim at pagputol ng pakwan ay talagang walang saysay. Gagayahin ko sana ang ginagawa mo. Pero ngayon, halos wala ng pakwan sa bukid. Ang pagkunti ng ani ay dahil sa maling paniniwala mo. Kailangan mong bayaran ang lugi ko. Tio Zhao. Ang pagbawas ng tanim ay hindi basta-basta pagbunot ng halaman po. Dapat umaangkop ito sa taba ng lupa at katangian ng uri ng tanim. Ang pagtatanggal ng pakwan ay hindi rin basta-basta pagputol po. Dapat mag-iwan ng 2 o 3 babaeng bulaklak sa pangunahing balag para sa malusog na pakwan. Hindi nyo sinunod ang agwat ng tanim. Hindi nyo tinignan ang tamang buhol. At basta nyo nalang ginawa ng walang pag-ingat. Nasayang na ang lupa. Naapektuhan pa ang mga sangang nagbubunga. Tiyak talaga na mababawasan ang ani. Nung umpisa pa lang, hindi nyo na inayos ang lupa nyo. Hindi nalinis ang mga peste at sakit sa ulit-ulit na pagtatanim. Kahit gayahin nyo pa ang paraan ng pamamahala. Ang mga lumang sakit sa ugat ang pumipigil pa rin sa pagbunga ng pakwan. Tio Zhao. Ang panlabas na paraan lang ang natutunan mo. Hindi mo naman pinag-aralan ang pundasyon ng pagpapabuti ng lupa at grafting. Nangopya ka lang sa pagpupungos at pagbunot ng punla. Kaya naman talaga bababa ang ani mo. Siguradong sinadya niyang hindi ituro ang buong teknolohiya. Para malugi kami. At masolo niya ang merkado ng pakwan ngayong taon. Magkakaugnay ang buong proseso ng teknolohiya. Mula sa pagpapabuti ng lupa, grafting, pagkontrol ng tubig at fertilizer, hanggang sa tamang pagpili ng bunga. Walang dapat makaligtaan kahit isa. Kung handa po kayong isantabi ang inyong mga duda, ituturo po namin sa inyo ang buong proseso. Kung sa ibabaw lang ang gagayahin, at hindi ayusin ang pundasyon, sa pagsasaka man o sa ibang bagay, wala rin po kayong mapapala sa huli. Tingnan niyong lahat. Ang buong taniman ko ng pakwan ay puro dilaw na dahon at bulok na baging. Sabi ng Opisina ng Agrikultura, hindi balanse ang mikrobyo sa lupa. Ito ay dahil sa pagkalat ng apog ni Jayaman noon. Binago niya ng basta-basta ang lupa. Kaya nasira ang kalidad ng lupa sa buong ngayon. Ngayon, nagkakaproblema na ang mga baging ng pakwan ng bawat pamilya. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Jayaman. Noong una, pinagsabihan ka na namin na huwag pakialaman ang lupa. Pero hindi ka nakinig. Ngayon, nagkasakit na ang mga pakwan sa buong ngayon. Kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Bayaran mo ang mga nalugi sa amin. Tama. Magpaliwanag ka. Araw-araw nang namamatay ang mga punla ko kamakailan. Maayos naman ang mga ito dati. Nagsimula lang ang problema noong nag-deep plowing at nagpabuti ka ng lupa. Hindi mo matatakasan ang pananagutan mo rito. Tio Zhao. Mga tiyo at tiya. Ang apog po ay para lamang sa pag-sterilize ng lupa. Nahinaluan ng decomposed organic fertilizer para ma-neutralize ito. Para mapabuti ang lupang paulit-ulit na tinataniman. Hinding-hindi po nito masisira ang buong sakahan. Ang pagkakasakit ng inyong mga baging ay dahil sa taon-taong siksikang pagtatanim, kawalan ng crop rotation, at mga sakit sa lupa na dulot ng labis na paggamit ng kemikal na pataba. At sa ginawa ko pong pagpapabuti ng lupa, ay wala po itong kinalaman kahit kaunti. Kapitan, tingnan niyo po. Nandito ang lahat ng ebidensya. Dahil lang nakapag-aral siya, binago niya ng basta-basta ang lupa, na naging sanhi ng pagbaba ng ani ng mga magsasaka sa buong ngayon. Dapat niyang bayaran ang nagastos ng lahat sa mga gamit sa pagsasaka. Walang saysay ang mga paratang na walang patunay. Ngayon din po, isasama namin ang lahat. Para ikumpara ang dalawang sakahan. Hayaan nating ang lupa. At ang paglaki ng mga punla ang magsalita. Madaling baluktutin ang katotohanan sa pamamagitan ng tsismis. Pero hindi nagsisinungaling ang lupa at mga punla. Malalaman din po natin ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Tingnan niyong mabuti. Ang mga sakit sa taniman ni Tio Zhao ay nakasentro lahat sa mga dahon sa ilalim na hindi nasisinagan ng araw at walang hangin. Nag-agawan ng mga ugat sa tubig at fertilizer. At matigas ang lupa. Ito ay anthracnose na dulot ng siksikang pagtatanim.
At walang kinalaman sa paggamit ng apog sa lupa. Nag-deep plowing po ako at pinatuyo ang lupa sa araw. Gumamit ng organic fertilizer. At ni-neutralize ang apog. Kaya mayaman sa organic matter ang lupa. Sapat din ang distansya ng mga baging. Kaya may sapat na hangin at liwanag. At walang kahit isang may sakit na dahon sa buong sakahan. Kung talagang sinira ng apog ang lupa. Ang mga punla ko po, ay hindi lalaking ganito kalusog. Tio Zhao. Matigas at namumuo ang lupa sa sakahan mo. Habang buhaghag naman ang lupa sa taniman ni Jayaman. Magkaiba talaga ang dalawa. Hindi pareho ang kalagayan ng mga lupa. Hindi talaga pwedeng ikumpara. Ito ang ulat ng pagsusuri mula sa opisina ng agrikultura ng bayan. Nakasulat ito ng malinaw at pwedeng mapatunayan. Ang sanhi ng sakit ng halaman ay ang paulit-ulit na pagtatanim at masyadong masinsing pagtatanim sa loob ng maraming taon. Hindi dahil sa pagpapabuti ng lupa. Zhao. Nagkamali ka ng hinala kay Jayaman. Malinaw na malinaw ang resulta ng pagsusuri. Hindi mo dapat basta-basta pinagbibintangan ang iba. Lumabas na ang katotohanan. Pero patuloy pa rin kumakapit ang lahat sa lumang paraan ng pagtatanim. Mahirap nang baguhin ang pagbaba ng ani sa taniman ng pakwan ngayong taon. Espesyal na water-soluble fertilizer para sa yugto ng paglaki ng prutas. Mga insect net, shade net at basket para sa pag-aani. Pati na rin ang pambayad sa kuryente para sa irigasyon. Para sa lahat ng susunod na kagamitan sa pag-aalaga. Wala na tayong mailalabas kahit isang sentimo. Hindi ko alam kung kaninong chismis ang narinig ng may-ari ng tindahan ng pataba. Hindi na niya tayo pinapayagang umutang. Ngayon, kahit pataba para sa top dressing ay hindi natin mabili. Wala akong hawak na kahit magkanong pondo ngayon. Kung mapuputol ang supply ng tubig at pataba ngayon. Ang lahat ng naunang ginasto sa pagpapabuti ng lupa, grafting, at pagbabawas ng bunga. Ay masasayang lang lahat. Ang pinagbuting taniman ng pakwan na ito ay mabubulok lang sa lupa sa huli. Huwag kang mag-alala. Laging may paraan. Bukas ng umaga, ikot ako sa mga kamag-anak natin sa paligid. At hihiram din ako sa mga dati kong kasamahan sa trabaho. Kahit mangutang pa ako. Maipon ko lang ang pambili ng mga pataba para sa yugto ng paglaki ng pakwan. Hindi ko hahayaang masayang ang mga pakwan natin. Ako ang nagpabigat sa iyo. Ang mga pangarap mo. Handa akong makipagtulungan sa iyo para matupad ang mga ito. Gaano man kahirap, hindi kita iiwan. Huwag na huwag kang susuko. Bawat maliit na pakwan ay bunga ng aking pagod at pawis. Kailangan kong magtiis hanggang sa araw ng pag-aani at pagbebenta. Masyadong malaki ang panganib sa pagtatanim ng pakwan. Nakalagay na kayo ng mahigit 100,000. Kung mangungutang pa kayo para invest. Paano kung malugi kayo ng tuluyan? Hindi sa wala akong pakiramdam. Kundi dahil nakiusap po si Tio Zhao sa akin. Na huwag kayong papayagang umutang ng kahit anong pataba. Hindi ko pwedeng kalabanin ang malalaking magsasaka rito. Huwag kang mawala ng pag-asa. May ilan pa akong malalapit na dating kasamahan sa trabaho. Pupunta ako sa bayan ngayon para manghiram sa kanila. Kahit paunti-unti lang. May ipon din natin ang pambili ng pataba. Pinaghirapan mong pagbutihin ang lupang ito. Ang mga grafted na punla. At ang pag-aalaga ay maayos na nagawa. Kailangan na lang ng pataba para sa huling yugto ng paglaki bago tayo makapag-ani. Kunin mo ito, sabihin mo lang kung kulang pa. Sapat na ang pera natin. Bibili na tayo ng water-soluble fertilizer at insect net ngayong hapon. Para makapaglagay na ng pataba sa taniman. Hindi natin pwedeng palampasin ang mahalagang yugto ng paglaki ng mga pakwan. Lahat sila ay naghihintay na makita akong mabigo. Si Anliang lang ang walang pagod na naglakbay kung saan-saan para tumulong. Dahil kasama ko siya. Malalagpasan ko ang anumang pagsubok. Nasa gilid na ng bukid ang lahat ng pataba. Anong proporsyon ng pataba ang gagamitin natin? Manipis ang lupa sa silangang bahagi. Mabagal sumipsip ng tubig at pataba rito. Dagdagan natin ang high potassium water-soluble fertilizer. Unti-unti pero madalas ang paglalagay. Mataba naman ang lupa sa kanlurang bahagi. Bawasan natin ang nitrogen fertilizer.
para hindi masyadong humaba ang mga baging at umagaw sa sustansya. Lagyan ng tuyong damo sa ilalim ng bawat maliit na pakwan, para hindi mabulok kapag nabasa. Baliktarin ang mga pakwan kada 3 araw, para maging pantay ang kulay nito, at maging pare-pareho ang tamis. Bahagyang naninilaw ang mga dahon. Hindi ito dahil sa sakit, kundi babala na kulang sila sa potassium. Napakalaki ng pangangailangan sa potassium fertilizer sa yugto ng paglaki ng pakwan. Ang mga karaniwang magsasaka ay basta na lang naglalagay ng urea para humaba ang baging. Kaya sa huli, baging lang ang mabilis na lumalaki. Maliit na nga ang pakwan, matabang pa. Ito ang kabayaran kapag hindi mo naintindihan ang mga pakwan. Mainit at walang kahangin-hangin itong mga nakaraang araw. Makapal ang mga ulap. Hindi normal ang halumigmig ng hangin. Baka magkaroon ng matinding sama ng panahon sa lalong madaling panahon. Kailangan po nating ihanda ng maaga ang mga pang-iwas sa pinsala. Tanging sa pagpapakalma ng isip, sa pag-unawa sa lupa, at sa pag-unawa sa bawat tibok ng mga pakwan. Doon lamang tayo makakapagpatubo ng natatanging matamis na pakwan. Ang maliit na pagkakaiba ang nagpapasya sa tagumpay. Tingnan niyo ang mga pakwan ko. Ang isa nito mahigit 10 kilo. Kapag dinala ito sa palengke at ibinenta kada kilo. Ang isa nito ay katumbas ng 3 sa maliliit niyang pakwan. Siguradong malaki ang kita sa ani ngayong taon. Ang lalaki mukhang napakaganda. Gustong-gusto ng mga biyahero ang ganitong malalaking pakwan. Mukha lang cute ang maliliit na pakwan na pangregalo. Pero siguradong mas matabang ang lasa nito. Masulit talaga kapag malalaking pakwan. Diyos ko po. Napakatamis naman ito. Ang lambot ng laman, pino, at hindi nakakaumay ang tamis. Mas masarap ito kaysa sa lahat ng pakwan sa merkado. Walang bahaging guwang o matigas ang laman. Ito talaga ang tinatawag na pakwan ng pasasalamat. Jeman, paano mo ba itinanim ang pakwan na ito? Maglagay po ng maraming potassium fertilizer kapag lumalaki na ang bunga. At bawas-bawasan ang pagdidilig 1 linggo bago ito anihin. Huwag po basta-basa babahain ng tubig ang taniman. Bawasan ang mga bunga para mapunta ang sustansya sa mga natirang pakwan. At ihanda ang lupa para maging buhaghag ito. Sa ganoong paraan, may ipon ng maayos ang tamis nito. Hindi po natin ito ibebenta dahil lang sa laki, kundi sa kalidad na may mas mataas na halaga. Gaano karaming potassium fertilizer ang dapat ilagay? Ilang araw dapat bawasan ang pagdidilig? Ano naman ang silbi ng matamis? Ang kabuang dami ang mahalaga rito. Kung hindi tataas ang kabuang timbang, sa huli wala ka ring kikitain ng malaki. Ang presyo ng pagbili sa matamis at walang butong pakwan na ito ay mahigit doble kaysa sa karaniwang malalaking pakwan. Doble ang galing naman. Ang matamis na pakwan ng pasasalamat. Ito ang gantimpala sa pagpapakalma ng isip at pag-unawa. Sa tibok ng paglaki ng kalikasan. Tinalo ng lasa ng pakwan ng batang ito ang sa akin. Kapag hinog na at ibebenta na sa merkado, tutulungan kitang pababain ang presyo. Patuloy ang init ng panahon nitong mga nakaraang araw. Kailangan ba nating diligan ang taniman mamayang gabi para lumamig? Hindi na natin pwedeng bahain ng tubig ang taniman. Masyadong mataas ang halumigmig sa hangin. Mababa ang pagkakaipon ng mga ulap. Ito ay malinaw na senyales na malapit ng umulan ng yelo. Malaki ang posibilidad na umulan ng yelo sa susunod na 2 araw. Uulan daw ng yelo sa susunod na 2 araw. Maghanda po kayo ng maaga para protektahan ang inyong mga taniman. Sinasabi sa ulat ng panahon na magiging maaraw sa susunod na 3 araw. Medyo maalinsangan lang naman ang panahon. Paano naman ulan ng yelo? Huwag kang mag-alala sa wala, Nen. Ganyan naman talaga kaalinsangan tuwing tag-init noon pa man. Pinakamalakas na ang biglaang pag-ulan. Minsan lang sa loob ng maraming taon mangyari ang ulan ng yelo na kasing laki ng itlog. Walang dahilan para mag-aksaya ng oras sa ganyan. Nakikita niya lang na malapit ng maani ang mga pakwan natin. Kaya sinasadya niyang gumawa ng chismis tungkol sa kalamidad. Gusto niyang magpanik tayong lahat. Para ibenta natin ng mura ang mga pakwan ng maaga. At siya naman ang makikinabang. Napakasama talaga ng ugali niya. Kapag umulan ng yelo, masasayang lang ang 1 taon nating paghihirap. Kung ayaw nilang maghanda ng proteksyon, hayaan mo sila. Bibili tayo ngayong gabi ng mga lambot pang iwas sa yelo, kawayan, at tuyong damo. Para maprotektahan ang buong taniman natin.
Para sa 2.5 mesh, kailangan ng 200 metro bawat munang lupa. Gagamit tayo ng 2.5 mesh na polyethylene hailnet. Gagawa tayo ng arko gamit ang mga kawayan para sa suporta. At hihigpitan natin ito gamit ang mga sementong post sa paligid. Maglalagay din tayo ng tuyong damo sa ilalim ng mga pakwan. Para mabawasan ang lakas ng tama ng ulan ng yelo. Ay clear po natin ang lahat ng kanal. Para hindi bumaha at mabulok ang mga ugat. Hating gabi na ngayon. Sarado na siguro ang mga tindahan ng pataba sa bayan. Tawagan ko muna ang may-ari, magbabayad ako ng ekstra para magbukas at makuha ang paninda. Kailangan nating maidala ang lahat ng kagamitan sa nayon ngayong gabi. Bukas ng maagang maaga. Itatayo natin ang protective net sa buong bukid. Tingnan mo yung 2 uto-uto. Bumili pa ng protective net sa gitna ng gabi. Nagtatapon lang sila ng pera. Maghintay lang sila pag-araw sa kasunod na 2 araw. Tingnan natin kung paano sila mapapahiya. Bakit nagmamadali silang bumili ng pangontra ulan ngayong gabi? Nakatanggap ba sila ng babala tungkol sa bagyot ulan ng yelo? Kahit hindi tayo intindihin ang buong ngayon. Sapat nang maihanda natin ang sarili nating proteksyon. Sa harap ng sakuna, ang paghahanda ng maaga ay hindi kailanman magiging lugi. Mas mabuti ng handa kahit walang sakuna. Kesa datnan ng sakunang walang kahandaan. Ang pakwanan na ito na pinuhunan ko ng dugot pawis para mapaganda. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ito. Tingnan niyo sila. Buong umagang nagpagod ang dalawang yan. Nagkabit lang ng sirang lambat. At naglatad ng maraming tuyong damo. Naghahanap lang ng sakit ng katawan. Ang ganda ng araw. Sinasayang lang nila ang oras at pera sa manggagawa. Mismo. Naghahanap lang ng gulo sa sarili. Buong buhay akong nagtatanim ng pakwan. Ngayon lang ako nakakita ng nagkakabit ng lambat laban sa ulan ng yelo. Gaano ba kalakas ang ilang pirasong yelo? Hindi niyan masisira ang mga pakwan. Masyado lang talagang duwag ang batang yan. Kaysa igastos ang pera sa lambat. Mabuti pang bumili na lang ng pataba para lumaki ang mga pakwan. Kapag maayos na naibenta ang mga pakwan natin sa mataas na presyo. Habang kayo nag-aaksaya ng panahon sa walang kwentang bagay. At kapag malugi kayo ng todo. Huwag kayong iyak-iyak sa amin. Mabilis na bumabagsak ang mga yelo na kasing laki ng itlog. Biyak agad ang balat ng pakwan. Napuputol ang mga sanga. At sira ang buong ani sa taniman. Nung isang taon, nasira ng ulan ng yelo ang daan-daang ektarya sa kabilang ngayon. Walang naani kahit isa buong taon. Ang paghahanda ng maaga ang pinakamainam na paraan para makaiwas sa lugi. Nakalipas na yung nakaraang taon. Jayaman. Ipahinga muna kaya natin ito. Walang naghahanda sa buong nayon. Tayo lang ang nag-iisang nag-aabala. Mukha tayong ewan tingnan. Ang dagdag na proteksyon ay dagdag na seguridad po, Nay. Huwag na po natin intindihin ang chismis ng iba. Mag-focus na lang tayo sa pagtapos ng protective net. Darating na ang malakas na bagyo. Nawasak ng tuluyan ang mga pakwan ko. Kung nakinig lang sana ako kay Jayaman na maglagay ng net. Ngayon, wala nang natira sa ani ko ngayong taon. Bakit naman bumagsak ang ganoon kalaking yelo? Ang pagtatanim ng pakwan ay tulad din ng pamumuhay. Kapag umaasa ka sa tsamba, at nakatutok lang sa kasalukuyan, wala kang laban kapag dumating ang sakuna. Dapat patibayin ang pundasyon ng maaga. At maging handa lagi. Saka mo lang makakayanang lampasan ang anumang unos. Pinagtawanan ako ng lahat na masyado akong Pero ang taong nakakaintindi lang sa lupa. At nakakaunawa sa mga pakwan. Ang nakakaalam kung gaano kahalaga ang paghahanda bago dumating ang hulilit. Ang konting pagkakaiba ang nagtatakda ng tagumpay o kabiguan. Buong taon akong nagpagod sa bukid.
Nagtabas ng sanga. Nagpuyat sa pagdidilig. Akala ko mabebenta ko na at makakapag-uwi ng pera. Pero isang ulan lang ng yelo, gunaw ang lahat. Ang mga gastusin sa bahay ngayong taon. Ang matrikula ng bata, nawalan na ng pag-asa. Paano na kami mabubuhay nito? Kung bumili lang sana ako ng protective net para makapaghanda. Hindi sana tayo tuluyang nawalan ng ani. Inenjayaman. Dati, walang naniwala sa iyo sa buong baryo. Ngayong nakita na namin ang pagkakaiba gamit ang sarili naming mga mata. Saka lang namin nalaman na hindi ka lang pala nag-aalala ng walang basehan. Huwag po muna kayong mawalan ng pag-asa. Linisin po natin agad ang mga nabubulok na pakwan at sirang baging sa mga nasalantang bukid. May pagkakataon pa para magpatubo ng bagong baging para sa ikalawang pamumunga. Tuturuan ko po kayo ng sunod-sunod kung paano ito gawin. Maganda ang mga pakwan sa buong bukid niya. Siya lang ang may paninda sa buong baryo. Magkaisa tayo. Hindi natin pwedeng hayaan na siya lang ang mamayagpag. Parehong ulang yelo naman ang bumagsak. Pero ang mga pakwan natin, basag-basag at hindi na mailako. Pero sa kanya, wala man lang kahit kaunting dasgas. Ang paraan na paggamit ng lambat laban sa yelo at tuyong damo bilang proteksyon ay talagang epektibo. Inenjayaman. Dati, naging makitid ang pananaw ko. Araw-araw akong sumasama kay Tio Zhao para pagtawanan ka. Hindi ako naniwala sa mga babala mo. Ngayong nagdusa ako sa matinding pagkalugi. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ipinaliwanag mo na ng buong buo at detalyado noon ang panganib ng ulang yelo sa amin. Pero inakala lang namin na puro ka lang salita at walang alam sa gawa. Ngayong nakita na namin ang katotohanan. Saka lang namin nalaman na ang mga kaalaman mong ito ay ang tunay na kakayahan para maisalba ang ani ng buong taon. Patawad. Inenjayaman, nagkamali kami. Ang pagpapabuti ko ng lupa. Ang paggraft ng mga punla. Ang tamang distansya ng pagtatanim. At ang paghahanda bago ang kalamidad. Ang bawat hakbang na iyon ay hindi po gawa-gawa lang. Hindi kailanman nagsisinungaling ang lupa at ang panahon. Kung gaano karami ang inihanda natin, iyon din ang kakayahan nating makaligtas sa kalamidad. Para mapaghandaan ang ulang yelo, kailangan muna nating magtayo ng mga arko na balangkas. Maglagay ng tuyong damo sa ilalim ng mga pakwan bilang proteksyon. At linisin ng maaga ang mga kanal ng patubig. Inenjayaman. Saan mo nabili ang lambat laban sa yelo? Sa susunod na taon, gagawa na ako ng proteksyon ng maaga. Ang pagpapabuti ng lupa. At ang buong teknolohiya ng paggraft ng mga punla. Pwede mo ba kaming turuan? Nailista ko na po ang lahat ng tanong nyo. Kapag natapos na po ang pag-aani ng sarili kong mga pakwan, magdaraos ako ng libreng pagsasanay. Para ituro sa inyo ang buong teknolohiya ng pagtatanim. Dati, pinagtatawanan ako ng lahat at sinasabing nangangarap lang ako ng gising. Pero matapos ang isang ulang yelo, nakita rin sa wakas ng lahat ang kapangyarihan ng masusing pagtatanim. Hindi niyo lang nakita gamit ang sarili ninyong mga mata. Maraming araw bago bumagsak ang ulang yelo, napansin na ni Inenjayaman na kakaiba ang mga ulap. At sinabi niyang magkakaroon ng ulang yelo. Pero inakala lang naming lahat na nagbibiro lang ang bata. Nang magdamag siyang nagtayo ng lambat at naglatad ng tuyong damo. Tamad na tamad naman kaming kumilos. Kaya naman, ang mga pakwan sa buong baryo ay nangasira. Maliban sa kanya na walang kahit anong pinsala. Kahit hawakan lang niya ang mga baging sa bukid. At tingnan ang mga dahon. Alam na niya kung kulang sa pataba ang pakwan. O kulang sa tubig. At kaya pa niyang maramdaman ang pagbabago ng panahon ng maaga. Sinasabi ng mga tao sa baryo na naiintindihan niya ang wika ng mga pakwan. At alam niya ang nilalaman ng puso ng lupa. Tio Zhao, huwag ka nang magmatigas. Ang kalamidad na ito ay dahil naging kampante tayong lahat. Handang ibahagi ni Inenjayaman ang kanyang teknolohiya ng libre. Kaya alisin mo na ang iyong mga maling pananaw at mag-aral ka. Para sa susunod na taon ay hindi ka na muling malugi ng malaki. Samba lang ang isang beses na yon. Umaasa lang siya sa mga mamahaling kagamitan sa proteksyon. Kung pag-uusapan ang kabuang ani, hindi sigurado kung kikita ng malaki ang maliliit niyang pakwan. Matamis ang mga pakwan niya. Ito ang tunay na pakwan ng pasasalamat. Ang presyo ng pagbili sa mga supermarket sa lungsod ay doble kumpara sa mga ordinaryong malalaking pakwan. Kahit na maliliit pa ang mga ito. Ang kabuang kita natin ay malayong mas mataas kumpara sa nakaraang paraan natin ng siksikang pagtatanim ng malalaking pakwan. Ito talaga ang tamang paraan para sa pangmatagalang kabuhayan. Jayaman, sabihin mo nga sa amin kung paano ang pag-asikaso pagkatapos ng kalamidad. Lalo na ang mga hakbang sa pagliligtas ng taniman ng pakwan. Ang unang 48 oras pagkatapos ng kalamidad ang pinakakritikal na panahon para magligtas ng pananimpo. Sa pagliligtas ng taniman pagkatapos ng kalamidad, dapat po muna nating bungkalin ang lupa. Saka mag-disinfect at maglagay ng pataba po.
Ang sinasabi nilang pakikinig sa bulong ng mga pakwan ay hindi naman talaga isang mahiwagang kakayahan, kundi ang pagtutuon lang ng pansin, pagmamasid sa bawat bahagi ng lupa, at sa maliliit na pagbabago sa bawat dahon ng pakwan. Kapag nag-alaga ka ng buong puso, kusang maintindihan mo ang kanilang pangangailangan. Jayaman, tulungan mo naman akong tingnan ang bukid ko. Maraming naputol na baging. At ang mga natitirang pakwan ay puro sugat. May pag-asa pa bang maisalba ito? Umaasa lang ang buong pamilya ko sa kikitain sa pakwan ngayong taon. Pakiusap, turuan mo ako kung paano. Naging hangal ako noon. At tinutulan ko ang bago mong paraan ng pagtatanim. Ngayon, makikinig na ako sa lahat ng sasabihin mo. Pagbubungkal, pagdisinfect, at paglalagay ng foliar fertilizer. Kung ano ang sabihin mo, iyon ang gagawin namin. Tanggalin muna po ang lahat ng sirang pakwan at may lamat. Gupitin ang mga naputol na baging. Bungkalin ng mababaw ang lupa sa pagitan ng mga tanim, para lumuwag ang matigas na lupa. Pagkatapos ay mag-spray ng pinaghalong potassium dihydrogen phosphate at fungicide sa buong bukid po, para maiwasan ang pagkalat ng anthracnose sa mga sugat ng halaman. Kung sumunod lang sana kami sa iyo noong simula ng taon para ayusin ang lupa at mag-graft, at magtanim ng may tamang agwat, hindi sana tayo nauwi sa ganitong kawalan ng ani. Sa susunod na pagtatanim natin, hindi na tayo asa sa lumang paraan at basta-basta magtatanim. Si Tio Zhao ang may pinakamalaking nalugi, kaya masama pa rin ang loob niya. Nahihiya lang siyang lumapit para humingi ng tulong sa iyo. Paglipas ng ilang araw at kapag kumalma na siya, sigurado akong lalapit din siya sa iyo. Gagawa po ako agad ng isang simpleng gabay sa pagtatanim. At dadalhin ko po ito sa bahay ni Tio Zhao. Hindi madali ang mabuhay sa pagsasaka. Kahit ano pa ang naging alitan natin noon. Basta makakatulong na mabawasan ang lugi ng lahat. Handa po akong ibahagi ang aking kaalaman. Ang kalamidad na ito ang nag-alis ng mga maling hinala. At nagbukas sa isip ng buong nayon para sa siyentipikong pagsasaka. Bakit naman? Pareho lang naman kaming nagtatanim ng pakwan. 20 taon akong nagpakahirap sa ilalim ng araw at ulan. Samantalang siya na isang batang babae lang. Nakakasimula pa lang magtanim. At gumawa ng kung anong pakwan ng pasasalamat. Ay pinupuri na ng buong nayon. Habang ako na matagal nang magsasaka ay tinapakan lang nila. Kinausap ko na ang lahat ng mamimili sa paligid. Para harangan ang lahat ng bentahan. Walang sinumang papayagang bumili ng pakwan ni Jayaman. Kahit gaano pa kaganda ang kalidad ng mga pakwan niya. Kung wala namang bibili, mabubulok lang ang mga yon sa bukid. Hindi sapat ang harangan lang ang bentahan. Dapat natin siyang bigyan ng matinding leksyon. Ikaw naman ang pinakamalaking mamimili ng pakwan dito. Kahit nasubukan niyang ibenta ito ng mura sa mga maliliit na tindahan, magpapadala rin ako ng mga tao para harangan sila sa labasan ng nayon. Sasadyaing ibaba ang presyo para sirain ang negosyo niya. Para mapilitan siyang sumuko sa atin. At ibebenta niya sa akin ang mga dekalidad na pakwan sa murang halaga. Pagkatapos ng isang linggo, pwede na tayong mag-ani ng maramihan. Nag-order na ang mga supermarket sa lungsod ng 2,200,000 kilo ng dekalidad na pakwan. Mas mataas ang presyo nito kumpara sa mga karaniwang pakwan dito. Sa wakas, mababawi na natin ang nagastos at kikita na tayo ngayong taon. Masarap na ang lasa ng pakwan mo. Pero dahil sabay-sabay ang ani ng mga pakwan dito ngayon, bumagsak ang presyo sa merkado. 40 sentimo lang kada gin ang karaniwang pakwan. Para sa maliliit na pakwan mo, 50 sentimo lang kada gin ang pinakamataas na maibibigay ko. Kung gusto mong ibenta, kukunin ko ang buong truck. Kung hindi, aalis na ako agad. ₱2 at 50 sentimo kada gin po ang garantisadong presyo ng supermarket sa akin. Ang 50 sentimo po ay hindi man lang sasapat para mabawi ang nagastos ko sa pagtatanim. Hindi ko po kayang ibenta sa ganyang presyo. Si Boss Wang ang pinakamalaking negosyante ng pakwan dito. Pare-pareho ang presyo naming lahat. Kung ayaw mong ibenta, walang sinuman sa buong bayan ang mga ngahas na bumili ng mga pakwan mo. Jayaman. Ang matalino ay marunong makibagay sa sitwasyon. Ang isang truck ng pakwan, kapag hinayaan lang sa bukid ng 2 o 3 araw, ay hihog ng husto at mabubulok lang. Kaysa naman mabulok lang ang lahat sa bukid. Mas mabuti pang ibenta mo na lang kay Boss Wang sa mababang presyo. Kahit papaano ay mababawi mo ang kaunting puhunan. Ang sabay-sabay niyong pagpapababa ng presyo ay isang malisyosong monopolyo. May hawak akong mga matatag at mataas ang presyong order mula sa mga supermarket. Hindi ko po kailangang umasa sa mga lokal na negosyante para maibenta ang mga ito. Hindi ko hahayaang pagsamantalahan niyo ako ng basta-basta.
Dahil ayaw mong makipagkasundo. Tignan na lang natin kung sino ang susuko. Sasabihan ko ang lahat ng mga negosyante sa buong bayan na walang sinumang papayagang bumili ng mga pakwan mo. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kakayanin. Akala ninyo po ba ay makokontrol ninyo ako sa pamamagitan ng pagmonopolisa sa mga daan ng bentahan? Pero nakatutok po ako sa mga dekalidad na supermarket. Isang kakaibang diskarte. Mula pa noong una, hindi ko na po binalak na umasa sa mga lokal na negosyante. Kuya, makinig po kayo sa payo ko. Huwag ninyong kunin ang mga pakwan ni Jayaman. Ang lahat ng pakwan sa lugar na ito. Ako ang namamahala sa pagbili ng mga ito. Kung kukunin mo ang mga pakwan niya ngayon, haharangan ko ang pagkuha mo sa lahat ng mga taniman ng pakwan dito sa hinaharap. Hindi iyan magiging sulit para sa iyo. Ang negosyo ay dapat may patas na kompetisyon. Mali po ang ginagawa ninyong sadyang pagharang sa mga truck ng kargamento. Hindi po ninyo pwedeng gawin yan. Mga kasama, huwag kayong bibili ng mga pakwan ni Jayaman. Mataas ang puhunan sa mga pakwan niya. Mahalang benta at baka makabangga pa natin ang malalaking mamimili rito. Sa susunod, madadamay tayong lahat kapag gusto nating ibenta ang sarili nating mga pakwan. Ang negosyo ay dapat may patas na kompetisyon. Sinasadya ninyong harangan ang mga truck ng kargamento. At nakikipagsabuatan sa mga negosyante para harangan ang bentahan. Isa na itong malisyosong monopolyo. May video po ako ng buong pangyayari bilang ebidensya. Kung hindi pa rin kayo titigil, dadalhin natin ito sa ahensya ng regulasyon sa merkado para doon magpaliwanagan. Nagbabala lang naman ako sa mga kasamahan ko sa negosyo. Hindi naman ito pagharang sa bentahan. Kung kaya mo, patakbuhin mo ang mga truck sa ibang daan papasok ng ngayon. Kapitan. Ganito po kasi ang nangyari. Pwede po ninyong iwasan ang pangunahing daan. At idaan ang mga pakwan sa maliit na daan sa likod ng bundok. Maaaring maharangan ang daan ng bentahan sa ngayon. Pero hindi kailanman mahaharangan ang kalidad at katapatan natin. Makakahanap po ako ng paraan. Hindi ko hahayaang mabulok na lang sa bukid ang lahat ng aming pinaghirapan. Bakit ang mga pakwan mo lang ang pwedeng ibenta sa mataas na presyo? Kapag sinira natin ang mga pakwan na ito, tingnan natin kung paano ka magde-deliver sa mga supermarket sa lungsod. Sobra na talaga siya. Hindi nasira ng kalamidad ang mga pakwan natin. Pero sinadya naman itong sirain ng ibang tao. Kumpleto ang ebidensya natin sa SIE. Bukas ng umaga, didiretso tayo kay Kapitan para maayos ito. Wala naman po akong ginagawang masama sa kanya. Nagtatanim lang ako ng maayos. Pero paulit-ulit niya akong sinisiraan, ginigipit, at sinisira ang mga pakwan ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na po ito papalampasin. Kailangan nating ipakita ang ebidensya para makamit ang katarungan. Ang inggit sa puso ng tao ay mas nakakapinsala kaysa sa bagyo o kalamidad. Pero dahil hawak natin ang ebidensya, tiyak na mananaig ang katarungan. Buong araw lang po akong nagpapahinga sa bahay kahapon. Hindi po ako lumapit sa taniman niya ng pakwan. Lalong hindi ko sinira ang mga pakwan niya. Kapitan, pwede po akong magpatotoo. Kagabi po, magkasama kaming nagkukwentuhan ni Zhao sa bahay. Hindi po siya umalis ng bahay kahit sandali. Nananira lang po si Jayaman ng walang anumang patunay. Baka nga po hindi lang maayos ang pag-aalaga niya. At nasira ng mga mababangis na hayop ang mga pakwan niya. Tapos isinisisi niya ngayon kay Zhao. May kabuang 56 na piraso ng matatamis na pakwan ang nasira. Direktang pagkalugi ng mahigit 1,000 yuan. Liu Zhao, nagpakalat ka ng mga bali-balita noon. Nakipagsabuatan sa mga biyahero para baratin ang presyo. Pinalampas namin ang lahat ng iyon. Pero ngayon, nagawa mo pang manira ng pakwan ng iba sa gitna ng gabi. Hindi ka kailanman hinamak ni Jayaman. Paano mo nagawang manira ng iba para lang sa sarili mong kapakanan? Nang bumagyo ng yelo, lahat tayo ay nasalanta.
Pero isinantabi ni Jayaman ang nakaraan. Tinuruan niya tayo ng libre kung paano isalba ang mga pananim. Pero ikaw, nagtanim ka pa ng sama ng loob para maghiganti. Kahiya-hiya ka sa ating mga magsasaka ng pakwan. Boss Wang, nakipagsabuatan kayo kay Tio Zhao. Para mangharang at mangipit. Ang mga audio at video recording ng pagharang ninyo sa mga truck ng kargamento. May kopya ako ng lahat ng iyon. Ang malisyosong pagmonopolisa sa bentahan ng mga ani ay isusumite natin sa munisipyo para sila ang umaksyon. Tio Zhao, kailangan mong bayaran ng buo ang pinsala sa mga pakwan ni Jayaman. At ikaw naman, Boss Wang. Huwag mo nang haharangin ang mga truck na bibili ng mga pakwan. Maaari ko pong hindi na kayo ipahuli sa pulisya. Pero sana ay maintindihan nyo na ang pang-ipit at pagsira sa mga kakumpetensya ay hindi magdadala ng pangmatagalang negosyo. Ang tapat na pagtatrabaho at patas na laban ang tamang landas. Hindi lang naman ikaw ang may kaya. Nakakatanim din si Jayaman ng mga dekalidad na pakwan. Kapag nag-angkat ako ng mga pakwan mula sa ibang lugar, agawan kita ng merkado rito sa atin. Ang ating mga pakwan ay nakatutok sa pagiging seedless, matamis, at natural ang pagkakatanim. Bawat pakwan sa gift box ay may UD code para sa traceability. Kapag nascan ito, makikita ang proseso ng pagpapayaman ng lupa. Mula sa grafting, pagpapatubo ng punla hanggang sa pag-aalaga sa bukid. Gagawa tayo ng sarili nating tatak para makaiwas sa murang bentahan at kompetisyon dito sa atin. Dati, kinokontrol tayo ni Boss Wang sa pamamagitan ng pagbarat sa mga pakwan. Pero ngayon, magbebenta tayo ng mga premium gift box, online group buying, at direktang supply sa mga supermarket. Hindi na natin kailangang umasa sa mga lokal na biyahero. Kaya hindi na nila madidiktahan ang ating presyo. May malawak talagang pananaw si Jayaman. Habang ang buong nayon ay nag-agawan sa pagbebenta ng bulto. Ikaw lang ang nakaisip na gumawa ng sariling tatak. Gawin nating espesyal na produkto ang karaniwang pakwan. Para makinabang ang buong nayon natin sa hinaharap. Hahatiin natin ang mga pakwan base sa hugis, tamis, at laki. Ang mga may kaunting sira ay ibubukod para ibenta ng mas mura sa tinyan. Ang mga dekalidad naman ay ilalagay sa mga gift box. Ilalagay sa mga gift box ang mga dekalidad na pakwan. Mga premium na gift box para sa pinakamagagandang pakwan. Habang ang iba ay nagpapaligsahan lang sa bigat. At nagbebenta ng mura para marami ang mabili. Tayo naman ay magpupokus sa kalidad ng ating tatak. Para tumaas ang halaga nito dahil sa magandang reputasyon. Kahit magtulungan pa ang mga biyahero na baratin tayo, hindi pa rin maapektuhan ang ating bentahan. Maaari nilang harangan ang ating mga daan. Maaari nilang ibaba ang ating presyo. Pero ang natatanging kalidad at tatak natin ay hindi nila magagaya kailanman. Gawin ng may puso ang bawat hakbang. Dahil ang kaunting detalye ang magpapasya sa tagumpay. Masyado ba akong naging makasarili at matakaw sa pera noon? Jayaman, naging makitid ang utak namin noon. Naniwala lang kami sa lumang paraan ng siksikang pagtatanim. Ngayong taon, nalugi kami ng todo dahil sa bagyo ng yelo. Kaya ngayon, kaming lahat ay seryosong mag-aaral ng iyong teknolohiya sa pagtatanim. Hindi na kami mangangapa sa dilim sa susunod na taon. May problema sa replanting disease ang lupa ko. Masyadong marami ang mga mikrobyo sa ilalim nito. Sa tagsibol, ang unang hakbang ay malalim na pag-araro at pagbibilad ng lupa. Ano ba ang tamang sukat ng apog na dapat ihalo? Tatandaan ko ito at aayusin ko agad pag-uwi ko. Magsisimula ang ating klase ngayon. Walang bayad kahit isang singko. Ibabahagi ko sa inyo ang buong proseso ng ating teknolohiya. Hahatiin natin ito sa 4 na bahagi. Pagpapanumbalik ng lupa laban sa replanting disease. Pagpapatubo ng punla gamit ang pumpkin grafting. Tamang distansya ng pagtatanim para sa mas magandang kalidad. At ang plano sa pag-iwas sa pinsala ng masamang panahon. Iwanan na natin ang lumang sistema na nakatutok lang sa bigat ng ani. At lumipat sa pagtatanim ng di kalidad at walang butong pakwan ng pasasalamat. Zhao, hindi na inaalala ni Jayaman ang mga nangyari noon. Kung gusto mong matuto ng teknik, umupo ka rito. Para buong nayon ay sama-samang yumaman. Huwag ka nang maging sarado ang isip. Nahihiya lang po si Tio Zhao na magpakumbaba. Huwag na natin siyang pilitin, hintayin nating makita niya mismo ng sarili niyang mga mata. Kapag lumaki na ang kita ng mga kanayon sa pagtatanim ng pakwan, may intindihan din niya ito kalaunan. Ang pagyaman ng iisa ay hindi tunay na pag-unlad. Dapat magkaisa ang buong nayon para umunlad. Ang maliit na detalye ang nagpapasya sa tagumpay. Ang mga taong nag-aalaga ng mabuti sa mga pakwan ay tiyak na susuklian din ng magandang ani nito.
Jayaman, naging makasarili at makitid ang utak ko noon. Nagpakalat ako ng mga chismis. Nakipagsabuatan sa mga biyahero para baratin ang presyo. At palihim na sinira ang mga pakwan mo sa gitna ng gabi. Paulit-ulit kitang kinalaban. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Babayaran ko ang lahat ng naging lugi mo. Tio Zhao. Nakalipas na po ang mga nangyari. Matagal ko na po itong kinalimutan. Hindi po madali ang maghanap buhay sa pagsasaka para sa kahit sino. Nadala lang po kayo ng bugso ng damdamin noon. Kaya huwag niyo na pong isipin ang mga naging pagkakamali niyo. Ngayon po, naghahanda na ang buong nayon na itatag ang kooperatiba ng Pakwan. Magkakaroon tayo ng isang pinagkukunan ng punla. Sabay-sabay na pagpapabuti ng kalidad ng lupa. At isang tatak para sa pagbebenta sa labas. Kung gusto niyo po, maaari kayong sumali sa amin. Zhao. Napakalawak ng puso ni Jayaman. Handa kanyang isama sa kabila ng mga nangyari noon. Direkta nang makikipag-ugnayan ang kooperatiba sa mga supermarket para sa mas mataas na presyo. Kaya hindi na tayo mababarat pa ng mga biyaherong tulad ni Boss Wang. Magandang pagkakataon ito para makabawi tayo. Noon, akala ko ay porma lang at walang kwenta ang paraan ng pagtatanim ni Jayaman. Pero dahil sa nagdaang bagyo ng yelo, at sa mga natira niyang dekalidad na pakwan, natauhan na ako ng tuluyan. Kung ang isipin lang natin ay ang dami ng ani ngayon, at ang paninira sa kapwa magsasaka. Sa huli, tayo rin ang malulugi. Gusto kong sumabay sa inyo na mag-aral ng siyentipikong pagtatanim ng pakwan. Sa susunod na taon, ayusin ko ang lahat ng aking lupain. Para tamnan ng mga dekalidad at walang butong pakwan. Walang hidwa ang hindi kayang maayos. Kapag naunawaan mo ang lupang tinatamnan, at natutong magparaya, doon mo lang may iwan ang inggit. Para sama-samang tahakin ang mas magandang bukas. Noong mga nakaraang taon, halos piso lang kada kilo ang kita sa malalaking pakwan. Ngayong taon, dahil sumali kami sa kooperatiba para magtanim ng dekalidad na pakwan. Ang mga dekalidad na pakwan para sa supermarket ay binibili na ng 2.5 piso kada kilo. Kaya nadoble ang kita namin sa bawat ektarya ng lupa. Ngayong taon, ang matrikula ng mga bata at ang mga gastusin sa bahay ay hindi na namin problema. Salamat kay Jayaman sa pagtuturo sa amin kung paano alagaan ang lupa at magtanim ng may sapat na agwat. Ngayong taon, walang sakit ang mga pakwan. At talagang napakatamis pa. Hindi na rin kami natatakot sa bagyo ng yelo. O nabaratin kami ng mga biyahero. Diretso nang pumapasok ang mga truck sa nayon para kumuha ng ani. Kaya hindi na namin kailangang magbenta pa sa palengke. Noon, akala ko ay sapat na ang magtanim ng siksikan para dumami ang ani. Ngayon ko lang naintindihan na ang pag-aalaga sa lupa at pagtatanim ng dekalidad na pakwan ang tunay na kabuhayan. Mula sa lupang may sakit dahil sa paulit-ulit na pagtatanim na walang gustong humawak, hanggang sa maging malawak na taniman ng dekalidad na pakwan ang buong nayon. Pagkatapos ng mga taon ng pagsusumikap, natupad ko rin sa wakas ang pangarap ko noong bumalik ako sa aming nayon. Hindi kailanman bibigwin ng lupa ang mga taong nagtatanim ng may pagmamahal. Dumating na po ang mga taga-opisina ng agrikultura ng bayan. Napakatamis ng mga dekalidad na pakwan sa ating nayon. At walang halong kemikal. Mas malaki ang kikitain natin kung gagawin itong iba pang produkto. May tulong pinansyal din mula sa gobyerno para sa pagpapatayo ng planta at pagbili ng mga makinarya sa pagpoproseso. Iisang pamamahala sa kooperatiba. Lahat ng taga-baryo ay may dibidendo base sa kanilang lupa. Jayaman. Ang buong industriya ng pakwan mula sa pagtatanim hanggang sa pagluluwas ay ikaw lang ang mag-isang nag-aral at nakatuklas. Ang proyekto para sa karagdagang pagproseso ay ikaw pa rin ang dapat mamuno sa pagpaplano. Kaming buong baryo ay buong pusong makikipagtulungan. Dati, palagi akong nagiging pabigat at humahadlang. Ngayong umuunlad na ang industriya. Magpapakapagod ako at magsisikap ng higit pa. Lilinisin at ayusin ko ang mga tiwangwang na lupa para hindi na maging pabigat sa lahat. Ako ang bahala sa online live streaming para magbenta. Ako naman ang bahala sa pag-aalaga sa mga bukid. Ako ang bahala sa pag-impake at lohistika. Mabuti. Malinaw ang paghahati ng trabaho. Lahat ay may pagkakataong madagdagan ng kita. Pagbubutihin natin ang ating taniman. Magluluwas ng mga premium gift box. Magpoproseso ng mga produktong agrikultural. At magtataguyod ng farm tourism para sa pagpitas ng prutas. Gagawa tayo ng isang pinagsama-samang baryo na kilala sa industriya ng pakwan. Hindi na natin kailangang magkanya-kanya.
Sa pagbebenta ng pakwan para lang mabuhay. Ang pagtatanim ng pakwan ay simula pa lamang. Ang pagpapayaman sa ating lupa. At pagpapalawak ng industriya. Ang tunay na magdadala ng pangmatagalang pag-unlad sa ating baryo. Pakwan ng pasasalamat. Hindi lang para magpasalamat sa lupa, kundi para rin magpasalamat sa ating mga kanayon. Noong una, pinagtawanan ka naming lahat. Dahil itinapon mo lang ang dot mo sa walang kwentang bagay. Ngayon, bawat pamilya ay kumikita na ng mas malaki dahil sa teknolohiya mo. Ang kaunting regalong ito ay tanda ng aming pasasalamat. Salamat at hindi mo sinukuan ang baryong ito. Dati, mabilisang kita lang ang hinahabol ng lahat. Ikaw ang nagturo sa amin na bago gumawa ng anuman, dapat unahin ang katapatan ng puso. Ang maliit na pagkakaiba ay siyang nagpapasya ng tagumpay. Nagalit ako, nanggipit at nagplano ng masama laban sa iyo. Pero hindi mo inisip ang nakaraan at tinulungan mo pa rin akong yumaman. Mula ngayon, tapat kong aalagaan ang aking taniman ng pakwan. At magtatrabaho ng mabuti kasama ang kooperatiba. Hindi ko na kailanman susubukang manlamang o mandaya. Ang baryo natin, mula sa sunod-sunod na taon ng pagkasira ng mga pakwan, hanggang sa makabuo ng sariling tatak ng premium na pakwan, ay dahil sa iyo ang dalagang nagbalik sa ating baryo. Jayaman, ikaw ang tunay na pinuno ng agrikultura sa ating baryo. Hindi ko po kailanman ninais na maging pinuno. Ako po, ay nakikinig lamang sa pangangailangan ng lupang ito. Habang ang iba ay nagmamadaling magtanim para sa dami ng ani. Pinili ko namang patabain muna ang lupa. Habang ang lahat ay naghahangad ng mabilisang kita. Nanindigan naman akong tahakin ang daan ng kalidad at pamatagalan. Hindi kailanman nagsisinungaling ang lupa. Kapag inalagaan mo ito ng buong puso, susuklian ka rin ito ng tamis sa huli. Ganoon din ang puso ng tao. Kapag isinantabi ang pagiging makasarili at nagkaisa sa paghakbang, saka lamang natin makakamit ang magandang kinabukasan. Kapag naitayo na ang planta ng pagpuproseso, sama-sama nating dadalhin ang kwento ng pakwan ng pasasalamat sa mas marami pang lungsod, upang makita ng mas maraming kabataan ang pag-asa sa pagsisimula ng negosyo sa probinsya. Itinatanong ng lahat, paano ba magpatubo ng masarap na pakwan? Ang sagot ay wala sa mismong pakwan, kundi na sa lupang tinatapakan ng ating mga paa. Sa tapat na layunin, at sa mga taong kasama nating naglalakbay ng magkaagapay. Sa sentro ng pakwan, alam ko ang tibok ng paglaki ng bawat pakwan. Sa sentro ng pakwan, nauunawaan ko rin ang damdamin ng mga kanayon. Sa sentro ng pakwan, ang matabang lupa ay nagbibigay ng tamis. Sa sentro ng pakwan, ang pagsisikap ay hindi kailanman bibigo sa tapat na layunin. Sa sentro ng pakwan, nagsimula na ang pagtatayo ng planta para sa pagpuproseso ng pakwan. At inilunsad na rin ang proyekto ng farm tourism para sa pagpitas ng prutas.